Okay guys, welcome back na naman dito sa ating channel, Pinoy Techspat. And for today guys, meron akong i-share sa inyong isang knowledge na naman about sa crypto guys, no. First time nating mag-share about crypto guys, no. Cryptocurrency. So guys, no, dun sa mga dating nanonood dito sa ating channel, yung mga content natin related sa stocks is so cryptocurrency. So specifically Bitcoin guys, no. So magbibigay muna tayo ng introduction about Bitcoin guys, no. Dahil yung paraan ng kitaan dito guys sa crypto, yun ang pag-uusapan natin guys, no. Yung paano kayo kikita guys dito sa cryptocurrency. So okay, nagtanong tayo guys dito kay ChatGPT or kay AI, or tinanong natin yung artificial intelligence guys, no. Ano ba talaga ang Bitcoin? So sabi niya, Bitcoin is a type of digital money often called cryptocurrency. But unlike regular money like dollars or euros that's issued by a government or bank, Bitcoin is decentralized, meaning it doesn't rely on any government or company to manage it. Instead, it operates on technology called blockchain, which is basically a secure public list of transactions that anyone can check but no one can alter. Okay? So, isa daw itong decentralized type of asset guys, no. Hindi siya katulad ng fiat currency or yung pera na meron tayo ngayon, no, like yung dollars and euros and pati yung peso guys, no, na ginagamit natin dito sa Pilipinas. Walang nagmamanage sa kanya na government o company. Instead, nag-ooperate ito sa isang technology na tinatawag na blockchain guys, no. So yung blockchain na wag na natin masyadong isipin kung ano yun, pero isa siyang system guys, no, sa digital world. Secure siya, encrypted, and walang tao na pwedeng makapagpabago or gumalaw ng bagay na iyon guys, no. Pwede lang ma-check. Okay, so yun yung meaning nitong unang statement ni AI or ni ChatGPT. So digital and decentralized, Bitcoin exists only online, so you can hold it on your hand. So you can't hold it in your hand like cash. You store it in digital wallet app and use it to buy goods, services, or even invest in it. Since it's decentralized, no single authority controls it, it's managed by users around the world. Blockchain and security. Every time someone buys or sell Bitcoin, the transaction is recorded on. So yun guys, no, yun yung ibig sabihin ng Bitcoin. So bakit nga ba maraming gusto ng Bitcoin guys, no? Bakit nga ba hype na hype ang Bitcoin? Dito na rin guys sa Pinas, no. Maraming millennials and maraming Gen Z yung nagkakahumaling na dito sa cryptocurrency, specifically sa Bitcoin. Dahil guys, ang Bitcoin isa parang katulad na rin ng isang gold, no. Isa itong tinuturing na digital gold ngayong digital era guys, no. Dahil scarce or limited lang yung supply ng Bitcoins, no. Katunayan, meron lang tayong 21 million based nga dito sa sinasabi ni ChatGPT. So kapag naubos yan guys, no, so yan lang yung meron tayo ngayon dito sa mundo, no. So ibig sabihin na masiswerte magkakaroon ng Bitcoin guys, no, dahil magkano ng price ang Bitcoin ngayon guys, no? 5 million na guys. 5 million as of today guys, no? So isang Bitcoin lang yon. How much more kung meron kang 5, meron kang 10, o meron kang 20 Bitcoin guys na nakatago sa iyong e-wallet, no? So isa ka ng digital millionaire or cryptocurrency millionaire guys, no? So control. So hindi siya, ang Bitcoin guys, na hindi nakarely sa bangko or sa gobyerno. So nasa blockchain technology ito guys, no, na ang nagko-control mga tao sa buong mundo, no. So potential for growth. So ang Bitcoin guys, no, hindi siya stable lang sa isang value guys, no. Kumbaga tumataas ito, no, parang stocks, tumataas yung value niya over time. And so far ito guys yung meaning ng Bitcoin. So
Okay, so jump na tayo guys dun sa ating topic dito. So guys, no, ito meron kasi akong sinalihang isang page na ang topic is buying and selling cryptocurrency sa platform na or broker na tinatawag nating GoTrade. So, isa itong Facebook page na kung saan nandito yung community ng mga nagtitrade or mga namimili ng Bitcoin or yung cryptocurrency na tinatawag natin, no. And guys, no, dito sa GoTrade, hindi lang cryptocurrency ang meron, no. Marami rin, meron din siyang mga stocks na listed sa US, guys, no. US stocks do. Bebenta rin sila dito or nagba-buy and sell sila dito sa GoTrade. And itong GoTrade guys, no, pwede tayong gumawa ng account dito and if successful yung paggawa ng account natin, pwede na tayong mamili ng mga stocks sa US and also cryptocurrency like Bitcoin or yung mga stocks na related sa cryptocurrency guys, no. So ito guys, no, meron tayong nakitang post dito. Ang sabi niya dito, Bito Dividend, invest para may monthly dividend income na kayo. So guys, no, dun sa mga nanonood ng content natin about sa stocks, so nabanggit natin doon or napag-aralan natin doon yung tinatawag na dividend, no. So yung dividends is a reward na binibigay ng isang company kapag nag-invest ka sa kanila in a regular period of time, no. So merong quarterly, merong semi-annual, and merong annual, no, dito sa Pilipinas sa local stocks. Pero dito guys, no, since we're dealing with US stocks or international stocks, specifically sa US, no, etong Bito na tinatawag is isa itong stock na nakalist sa US market, stock market, na ang nakabase siya guys, no, sa Bitcoin, no, sa Bitcoin. Okay, so dito sa Bito, nagbibigay sila ng regular dividend guys, no, monthly nagbibigay. And itong isang anonymous member nagpost siya guys ng kanyang dividend income dito kay GoTrade. Specifically, nung nag-invest siya dito sa Bito. So Bito. So ito yung natanggap niya guys, no. $292.18 guys. Dividends yan guys, dividend. And monthly yan binibigay ni Bito. So, guys, napakalaki niyan. 292, i-calculate natin. 292 USD to PHP. So, guys, no, 17,150 pesos, guys, no. Ibig sabihin, itong taong to, itong investor na to, anonymous member na to, nakatanggap siya ng 17,150 pesos matapos siyang makatanggap ng dividends dito kay Bito guys, no. So napakalaki niyan guys, no. Talagang nakakainganyo, no. Okay. So once na nag-invest ka is makaka-receive ka ng regular dividends monthly. Pero ano nga ba talaga guys, no, ang background nitong Bito na to? Aside from naka-base siya sa Bitcoin or sa cryptocurrency na tinatawag nating Bitcoin. So okay guys, no, ito. Bago tayo mag-proceed sa sunod na topic natin about Bito or stock na tinatawag na Bito na naka-base sa Bitcoin. Ano muna guys yung mga risk ng pag-i-invest sa isang cryptocurrency or specifically dito sa Bitcoin? So guys, ang pag-i-invest po sa cryptocurrency is highly risky guys, no, highly risky. Dahil ang Bitcoin po hindi siya isang katulad ng business or stocks na regular stocks na yun nga yung tinatakil natin lately sa ating mga content, no. Hindi siya katulad ng isang business na kung saan meron siyang intrinsic value na tinatawag, no. Dahil ang Bitcoin guys is isang cryptocurrency lang na ginawa ng tao guys, no. So meaning naka-base yung pagbaba at taas ng value nito sa iba't ibang factor guys, no. Hindi siya naka-base or hindi siya nagbibigay ng specific value guys, no, sa tao. Kumbaga katulad ng Jollibee stocks guys, no.
alam naman natin ng Jollibee is patok na patok sa mamamayang Pilipino. So yung tinatawag nating value niya is talagang proven na, and talagang nandoon, tatangkilikin talaga siya ng mga tao. Kaya tuloy-tuloy lang yung income na papasok kay Jollibee. Dito naman kay Bitcoin guys, no, highly volatile siya. Ibig sabihin pabago-bago yung prices niya over time, and mataas yung ticks niya or yung pagbabago ng pricing niya in a short period of time. So pwedeng kapag nag-invest ka ngayon, pwedeng bumagsak bukas. Kapag naman nag-invest ka ngayon, pwede naman din siyang tumaas bukas. So hindi, kumbaga walang kasiguraduhan or walang sure na in a long term talagang kikita ka dito kay Bitcoin. No, so disclaimer lang guys, no, pwedeng maubos or ma-wipe out ang pera mo kapag nag-invest ka dito kay Bitcoin. And ito, basahin nyo na lang guys yung iba't ibang risk na nandito sa pag i-invest sa cryptocurrency or sa Bitcoin guys, no. Number 1 is volatility, number 2 is lack of regulation, security risk, no intrinsic value, yun nga yung sinabi natin kanina, environmental concern, and psychological pressure, no. Ayan. So, more likely yung mga nag-i-invest dito sa Bitcoin nadadala lang guys ng kanilang emosyon, no. So, nadadrive ng emotion yung pagtaas at pagbaba ng Bitcoin guys, no. So, risky yun. Okay. So, balik na tayo guys dito sa ating topic, no. So, i-check natin guys, no, kung ano nga ba ang BITO stocks na naka-base sa Bitcoin, no. Bakit ang laki ng binibigay niyang dividends, no? 292, which is equivalent to 17,150 as of the moment sa Philippine peso, no. Ang laki niya guys, no. Okay, so check muna natin to guys. Okay guys, no. So para maintindihan natin ng lubusan guys kung ano yung BITO stocks. So nag-invest tayo guys dito sa GoTrade, and initially gumawa tayo guys ng account dito kay GoTrade. So ayan, successfully nakagawa tayo, and dun sa mga gustong gumawa ng account is magbibigay tayo ng isang video or gagawa tayo ng video para i-share ko sa inyo kung paano ako nakagawa ng account dito kay GoTrade, no. So ito guys, no, in short guys, nag-invest na tayo guys dito kay GoTrade, and bumili tayo ng stocks internationally or specifically sa US, no. So yung pinag-investa natin guys dito is BITO guys, no. Yun nga yung nakita natin guys doon sa Facebook group na share natin guys, no. So ito guys, no, ito yung aking holdings ngayon. Maliit pa lang guys, no, baby pa lang tong portfolio natin dito sa GoTrade. And kung makikita mo dito guys, no, itong GoTrade nga guys, no, as I mentioned previously, nakalist dito yung mga stocks sa US guys, no, sa US market. So dito pwede kayong maka-access ng stocks sa US guys, no. Yan yung Dow. Yan guys, mga ano to, mga index, S&P 500, Nasdaq. Yan yung mga sikat na index sa buong United States, no, sa stock market sa US. So punta tayo guys dito sa aking portfolio. Ayan. So meron akong $13.79 dito, and bagsak siya guys ng 1.69%. And itong stock portfolio value natin is naka-invest siya guys, no, sa ProShares Bitcoin Strategy or yung BITO na tinakil natin kanina guys, no. Ayan. So tingnan natin yung price ng BITO ngayon, no. So ang BITO guys ngayon is nasa $23. So yan yung price niya guys, no, kapag bibili kayo. Ayan. So ngayon is down siya ng 2.52% as of the last trading ng app na to or ng broker na to guys, no. Kasi ngayon guys naka-close ang market dahil gabi ngayon sa US. Okay, so punta tayo sa market stats, and tignan natin guys yung dividend yield ng BITO or ng stocks na to na tinatawag na BITO. Okay, ayan guys, no, yan, mantakin nyo yung dividend yield ng BITO is nasa 41.84%. Sobrang laki niyan guys, mantakin mo, sobrang laki niyan. So again guys, no, hindi
hinahype or hindi ko kayo iniengganyo guys, no. Isa lang itong educational purposes gaya nga nung binanggit ko sa mga previous video ko sa stock market topics natin guys, no. Yung mga topic natin related sa stock market. Laging disclaimer guys na ang pag-i-invest sa kung anumang asset na alam nyo, may kaakibat na risk yan. So, kailangan nyong i-manage yung risk na yan based sa inyong actual na kalagayan ngayon, no, sa inyong sitwasyon sa buhay ngayon guys. Kung ikaw mayaman at maraming pera, so go, mag-invest ka kung gusto mo. Base yan sa desisyon mo. Kung ikaw naman middle class or medyo hindi ganon kaganda ang income, mag-isip-isip ka guys na bago ka mag-invest dito. Kailangang mag-aral ka. Kailangan mo ng pure knowledge sa both stocks and cryptocurrency. Alamin mo yung mga risk, alamin mo yung investing appetite mo, no, guys, dahil pwedeng ma-wipe out ang pera mo sa napakaikling panahon kapag hindi mo pinag-aralan at bigla mo lang nilagay ang pera mo dito. So in my case, bumili ako dahil gusto kong matuto or gusto kong subukan, and mai-share ko sa inyo kung ano yung mga experiences ko dito. Okay? So as of now guys, no, kakabili lang natin ng stocks na to as of yesterday, and tignan natin kung makaka-receive tayo ng dividends guys, no. Okay, so balik tayo guys doon sa Bito dividend na na-receive nitong isang member dito sa GoTrade PH community. So sa mga gustong sumali guys, no, search nyo lang yan. And mag-aral kayo guys, no, kapag nandito na kayo sa loob. Huwag kayo basta mag-invest sa cryptocurrency dahil yung hard-earned money mo na pinaghirapan mo, pwedeng maubos yan at mawala na lang at maiwan ka sa kangkungan, no? Yan ang katotohanan, and yan yung mga dapat nyong malaman na risk guys, no? Kasi yung iba na mga nag-hype ng Bitcoin, ng crypto, hindi nila binabanggit guys yung bad side, no. Gusto lang nilang mang-hype, and yung iba gustong kumita guys, no, sa mga affiliate or sa mga app na kanilang pinopromote, no. Wag ganon, hindi tayo ganon dito sa ating channel, and transparent tayo sa pwedeng mangyari kapag nag-invest ka dito sa mga dinidiscuss natin sa channel na ito. So as of today guys, no, so alam naman natin na ang dividend ay isang type ng passive income. Invest in your own risk, ika nga, no. So yan muna guys ang ating topic for today, and abangan nyo yung susunod nating upload. Ang topic natin more likely is kung paano gumawa ng account dito sa GoTrade, and more topics about cryptocurrency. Okay, yun lang guys, no, and maraming salamat. Subscribe kayo dito sa ating channel.